Everybody say praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Praise God. And muli tayo nagpapasalamat sa pagkakataon na nandito tayo muli sa ating pag-aaral upang maging handa na magiging mga future leaders, and at the same time tayo po ay nakahanda sa ating mga sarili personal na mga development na kailangan po natin. So ito pong ating mga lessons ay it's not only applicable in only one part. Ito po ay applicable sa lahat ng areas of man's life, dahil ito po ay included ang mga personal mong development, maging sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, sa iyong personal. So, ngayon po ay bago po tayo magpatuloy sa atin pong mga pag-aaral, ay hingin muna natin ang presensya ng ating Panginoon at gabayan ng ating mga kaisipan, ang ating mga puso sa pakikinig ng mga aral na ito. And let us bow our heads. Heavenly Father, we thank you, Jesus. Once again, God, salamat sa lahat ng iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, O Lord, na ikaw ang nagtipon sa amin sa lugar na ito. Panginoon, pagpalain mo ang aming kaisipan, ang aming puso, na matanggap namin, Panginoon, anumang mga aral, anumang mga bagay na kailangan naming maintindihan. Buksan mo, Panginoon, ang aming pangunawa. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang manguna sa aming pag-aaral na ito. Ikaw din ang magbasbas ng iyong mga salita, maging ng iyong lingkod at mga nakikinig ngayon. Ikaw, Lord, ang manguna at magbisita sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so bago po tayo mag-proceed sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, balikan muna natin ang ating topic na sinagutan po ninyo. Naalala nyo bang score nyo? Maalala nyo yung score nyo? Okay. So mga naka-online, maalala nyo? Opo. Okay. Thank you. Naalala din nila. Alright, so sa mga naka-online po sa atin at mga nandito po ngayon, balikan nyo po ang inyong mga sagot at ang inyong score. Dahil ito po ang tinatawag natin na leadership personality test. And dito po natin malaman kung saang level po tayo ng leadership at ano ba ang kahulugan ng ating mga scores. Alright? So, parang bihira naman yata kung may nakita na below 60. Pero meron ako nakita parang 58. Na may naalala ba kayo? Parang may nag-post ng 58, no? Oo, 58. Okay, pero parang isang piraso. Isang tao lang naman yata 'yon, ano? May maalala ka ba, Esther, ano? Sino bang nag-aano sa ating ano? Meron isa lang or isa lang naman ang 58, no? The rest over 60. Okay. Sino ba yung 58? Si Brother Efren. Okay. All right. Ang below 60, unahin natin. Ayon dito, pag below 60 ang score mo, you need improvement and you need personal growth. So, nandun ka pa sa isang punto na parang hindi ka ready para i-mentor bilang leader. So, medyo, sabagay konti lang naman. 2 points lang naman eh. So, siguro next week, kaya mo na yan. Alright. Doon tayo sa 60 to 69. Sino? May mga 68 doon eh. May mga ano. Sa mga
60 to 69, sila po yung mga taong masabi po natin na parang mapupuna muna ang kanilang mga potentials, and they are excellent person to be developed. Parang maganda silang kandidato para ma-develop. Kasi nga, iba-iba tayo ng personalidad, so dapat ma-develop tayo in all areas. So 60 to 69, ikaw ay may potential pero kailangang i-develop. 70 to 79 naman tayo na score. Ito yung tinatawag na, sinong mga 70 to 79 dito? 70 to 79. 70 to 79. Sinong within that range? Okay. Ang tawag po dyan sa inyo ay mga emerging leaders. Medyo paangat na ng mga leader. Okay? Medyo ang focus na ibigay ninyo sa mga naka-score ng 70 to 79, ang focus ninyo ay ang inyong paglago bilang leader, and at the same time, magsimula na rin kayong mag-mentor ng ibang tao. Kasi, alam niyo yung pagkakaiba ng, ang mentoring is like application of what you know about leadership. Parang, pagka hindi mo kasi in-apply ang natutunan mo, makakalimutan po ninyo yon. So, lahat ng gusto ninyong matutunan, dapat i-apply ninyo agad. So, pwede kang mag-mentor. And tanda natin, meron tayong dapat tinatawag na intentional mentorship. Okay? Intentional discipleship and mentorship. Meaning, sinasadya talaga. Hindi siya aksidente. So, kung meron po tayong lalo na't marami tayong bagong young people, karamihan sa mga bagong nabaptize natin, they are youth. Nagkaroon tayo ng youth, yung una pa, youth event natin, yung inyong youth day, o yung sa youth day, siyam yun, di ba? Puro young people. And then, sa youth camp natin, and then tuloy-tuloy na meron tayong mga baptism. Dapat, ang ginagawa natin, pwede po natin silang dikitan at i-mentor natin sila sa Panginoon. So, dapat hindi po natin hinahayaan na wala po silang may maintindihan, wala po silang may matutunan kapag kasama kayo nila. So, dapat pagkasama na kayo nila, marunong na tayo dapat automatic yun, mag-share ka kaagad ng tungkol sa kanyang paglago. Right? Sa mga nakascore ng 80 to 89, sino ba yung, wala kasi akong listahan, pero tiningnan ko yung lahat ng mga scores. 80 to 89, ang tawag po sa inyo ay, matawag na po kayong mga good leaders. Ang kailangan lamang ninyo ay i-maintain ang paglago at dapat tuloy-tuloy na mag-mentor kayo ng ibang tao. So may mga areas, ibig sabihin lamang na hindi tayo nagiging masyadong excellent, pero generally ay pwede na po tayong magiging leader. And may nakita ba kayong more than 90? Parang wala, no? Walang 90 to 100. So wala pa tayong mga great leaders, ibig sabihin. Yun naman ay nangunguna na dapat, lalong-lalo na sa pag-mentor. Now, dapat, ang mentoring natin, hindi naman yung kinakailangan na parang pinaplano mo. Dapat nasa puso mo lang. May manner, kahit nung bago pa yung church, may manner is, once na makaupo ka sa tabi ko, isi-share ko lahat ng meron ako, naintindihan ko sa gawain, at isi-share ko rin sa iyo ang experience ko. And because of that, marami po tayong mga leaders na na-produce at naging pastor na rin ngayon, at ang karamihan ay
mga ministerial leaders po natin, no? Ministry leaders po natin. So, kahit na ikaw ay ordinaryo ka pa lang, hindi ibig sabihin na hintayin mo pa para mag-mentor. Mag-mentor ka, actually, just you start from yourself kung ano ang ginawa sa'yo ng Panginoon, kasi baguhan din sila eh. So, yung baguhan din, i-focus ninyo. So, dapat, pag meron tayong bagong nabaptized, yan po, magkakaroon po tayo ng bagong seminar sa ating pong Soul Winning Action Team, yung SWAT team po natin. Magkakaroon po tayo ng bagong training seminar para po mas lalo po tayo magiging effective at saka mas lalo po tayong productive. Ano po? Kasi karamihan po sa atin, we don't engage with them, with the new ones. Hindi po tayo nag-i-engage. We just, we know they're there, but we don't engage. Ika nga. So, kagaya niyan, kunwari, magbiyahe-biyahe, or kay makaupo dyan, nandyan mga young people, pag nagsimulang, kunwari, tanungan, tuloy-tuloy na gawa ng paraan na ito ay maging part ng mentoring. Now, mentoring is different than discipleship because mentoring is actually changing your mindset. Discipleship, it's more on studies, mga ituturo sa'yo, kasama na rin doon, pero pag mini-mentor ka, ibig sabihin, meron kang yung actual na experience ay ini-impart sa'yo. And that's very important. So sa atin po dito, karamihan ng aking nakikita is from 80, 89, or nandun tayo. Meron tayong mga emerging leaders and possible good leaders. I do not know doon sa ating mga naka-online kung ilan sa inyo ang nagpasa ng inyong mga scores. Pero yun po, i-ano po natin, ipakita rin po natin ito later po. Alright, so dito na po tayo ngayon sa next natin na topic, ang preparing your potential leaders. Ibig sabihin, when we set people to be leaders, dapat nakahanda ang mga taong ito. Because, if they are not prepared, maging problem mo sila. Bandang huli. So, maging problem sila ng church, maging problem sila ng pastor, at darating ang araw, hindi rin sila mapakinabangan. Now, marami po sa atin, marami po akong nababasa na nagsasabi, in the church, we need servants, not leaders. We need more servants, not leaders. If you say you don't need leaders, that's wrong. It's very wrong. Because wala pong mapupuntahan kapag walang may maglilid, kahit anong gawin po natin. Pero pag sinabi naman po natin na lahat tayo dapat mag-leader, mali din. Kasi, ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung lahat tayo maging pastor, sino na lang ang pangaralan? Di ba? Kung lahat tayo ay teacher, sino na lang ang tuturuan? So, ibig sabihin, may level, may stages. However, ang aking nakikita, most of the time, ay if we focus only on serving, ang mangyayari sa church will become maintenance mode. Tingnan ninyo ang nangyari sa Acts chapter 4 mula sa chapter 3 hanggang sa chapter 6, I think. Hindi ba't na nagkaisa sila, nagkaroon sila ng isang community. And then pagkatapos, sila ay nagtipon ng kanilang mga resources, and then sabay-sabay silang kumain, may tagaluto, and then nag-aaral ng Bible, ng kasulatan, nag-pray together, fast together,
And natural, meron silang praise and worship na magkakasama sila. However, ang nangyari is, for many months and probably years, ay hindi po lumago ang church. Nandun lang po doon sa area na yon, sa lugar lang nila. And so, wala pong magawa ang ating Panginoon, kundi i-allow niya ang isang masakit na karanasan sa church or experience para na ma-fulfill ang purpose ng ating Panginoon. Anong purpose ng ating Panginoon? Go ye into the world and preach the gospel. Ang problema, nagtipon lang yung tao. Nung magtipon sila, yung mga kapatiran, nagtipon lang sila, wala nang may nag-outreach. Walang may nag-outreach. And then, ang mga leaders, napunta na lamang sila sa pag-prepare ng tables, sa pag-asikaso, nag-manage na lang sila, minamanage nilang finances, minamanage nila yung pagkain, yung distribution, pati ang organization, minamanage nila how to organize, lahat dapat naka-organize kasi sobrang dami nila. Libo sila kung ilang libo sila. In fact, ang nabaptize pa lang 3,000 na. Then, siyempre, nadagdag pa ng another 5,000. So, sobrang dami nila. And ang ginawa ng mga apostles is to just manage. So, anong nangyari? Nung sila ay nag-focus na lamang sa serving each other, hindi na umunlad ang gawain. And so, nung nagkaroon ng forced evacuation, forced separation, na kung tawagin, dahil pinatay itong si Stephen, nagkaroon ng persecution, they scattered all over Canaan, up to Syria, Damascus, and ang iba ay sa Ethiopia, inabot malalayo. And ang nangyari ay may kanya-kanya sila, nagsimula sila na nagkanya-kanya sila na kung saan sila makapreach. And definitely, yung grupo na napunta sa isang lugar, meron silang leader doon. The other one also, there is a leader. And in the process, makita po natin na biglang lumago ang gawain ng Panginoon that it covered up to the whole of Europe. Now, pagka tiningnan po kasi natin, mga kapatid, when God had a plan, He always called for just one person. Nung gusto niyang ubusin ang lahat ng mga lahi sa buong mundo dahil masama, He just only chose Noah and his family. And Noah should be the leader of the family. And he is so powerful that whatever he said to his 3 children happened. Natupad. Now, when God told them to go and multiply and replenish the earth, gusto ng ating Panginoon ang bawat tribo, bawat family, may kanya-kanya silang magkakalap sila sa buong mundo. And ang nangyari is, nagtipon sila at nag-elect sila ng isang leader. Yan, nag-elect sila ng isang leader. Unfortunately, that leader is not the leader na gusto ng ating Panginoon because at the time, they should be in a theocracy. Theocracy. Anong ibig sabihin ng theocracy? Pinamumunuan sila ng Diyos. So, napunta sila ngayon sa meron silang leader na masama. That is why leaders are very important because they can either bring you to hell or they can bring you to heaven. Dalawa po. Ang leader ay ganun po kahalaga. Pero nagalit ang Diyos, and so para kumalat ang tao, God confounded the language. And after that, when God wants to choose a nation para dalhin niya sa Canaan, He chose Abraham to lead. So lumabas si Abraham, kasama niya ang buong pamilya niya, kasama pa nga si Lot.
mula sa Ur of the Chaldees, and then pumunta sila sa Canaan, pumunta sila sa Egypt, balik sa Canaan, and then napunta sa kay Isaac, mula kay Isaac napunta kay Jacob, at si Jacob ay nagkaroon ng 12 sons that became the 12 tribes of Israel. And and they went to Egypt. Now when God want them to be in the promised land, He chose Moses to lead. So pwede naman sana na may kanya-kanya na lang sila. Sila-sila na lang. Pero bakit kailangan ng isang tao doon? So ibig sabihin, ganito po ang mangyayari. That we should develop leaders because leaders can produce followers. They can influence people. Kapag tayo ay nananatili sa mababa na level, ang mangyayari sa atin is that we will just continue to maintain what we have. Because leaders are different. They are even different than managers. Leaders think. Leaders has vision. Leaders has direction. Ayan. Pero, ano ba ang pinaka-tama sa pagiging leader? We should produce servant leaders. Ayan. So, we cannot focus on being servants only, per se, to serve, just to serve. But we need also to lead. But when you lead, you must have a servant's heart. Ayan. So, yun po ang punto. Hindi po tayo lalago na hindi po tayo mag-develop ng leaders. And so, ang tanong ngayon, paano natin gawin na ang itong mga potential leaders na ito ay hindi natin magiging problem? Alam nyo ba na maraming mga pastors ang na-trauma? May mga traumatic experience in developing leaders in their churches. You know why? Dahil marami sa mga pastors na ka-experience na after ma-develop nila yung mga tao, nag-rebelde lang. So, in fact, ito totoo. Ilan sa mga pastor ang aking nakausap at ito ang kanilang pananaw. Ako, wala na ako. Hindi na ako nag-appoint ng pastor. Yun itong sabi ng isa. Hindi na ako nag-appoint ng pastor kasi lalaban lang sa'yo. So, very traumatic no? Pero alam natin na kapag ganun na ang isip ng isang leader, ng isang pastor, wala na. Tapos na ang laban. Talo na. And meron din mga pastors na nagsasabi na ang problema, yung mga tinuturuan natin, naging matalino pa sa atin. Mga ganun pa. So, lumalaban na sila, bandang huli, alis lang din naman daw sila. So, matapos mo silang gastusan, matapos mo silang bigyan ng time, matapos mo silang all your effort, your resources, ibigay mo sa kanila, and then afterwards, pag magaling na sila, aalis lang sila, hindi ka pa nila maalala. So, ganun yung mga nasa isip ng ibang mga leaders na ayaw nila mag-training. That is why mapuna ninyo. Ilan ba sa kilala ninyong pastor ang maraming leaders sa churches nila? Ilan ba sa mga pastors ang maraming workers and pastors na na-produce? Now, yung iba, ang ginagawa para ma-hold nila kagaya ng ang style ni Kibuloy. Alam nyo ba na sa kay Kibuloy, walang ibang pwedeng tawaging pastor. Siya lang. Siya lang. So kahit ikaw ang pastor sa kahit siyang lugar, hindi ka pwede tawaging pastor. And so iba ganun ang style nila para ma-hold yung tao. Now, yan ba ay tamang pananaw? Yan ba ay tamang pag-iisip? Definitely hindi. Because it doesn't help the kingdom of God. Lahat po tayo kagaya ng mga leaders, no? Kagaya ngayon ako ang nagiging leader ninyo. Kung ako ay matakot sa ganung mga bagay, saan tayo papunta? Di magsaya na lang tayo dito na lang tayo. No? Sa akin, ang aking pananaw is just very simple.
Kung ang isang tao ay tinulungan mo na maging leader, maging pastor, or naging mentor ka, and then lumago yung gawain niya, you've been a part of the kingdom of God, the expansion of the kingdom of God, and in His own growth. Now, kapag hindi ka man niya maalala, there are two things. Pag hindi ka niya papansinin at hindi ka niya kilalanin, two things. One is, maaring nagkulang ka sa pagturo sa kanya ng tinatawag na gratitude, submission, maaring nagkulang. Or, on the other hand, may masama talaga siyang ugali. Yan. So, two things yon. So, ngayon, sa akin, if you don't, ang pinakamalaga sa leader, you don't look for your own glory. Kasi kapag naghahanap ka ng sarili mong glory, i-demand mo ang lahat ng ito. Magdidemand ka ng respect, magdidemand ka ng accolades, magdidemand ka ng, kumbaga, talagang asikasuhin ka dapat, lahat dapat i-provide sa iyo, dapat ino-honor ka lagi. No? Magdidemand ka. Which in my opinion, at sa aking experience, if you just lead right, these things will just follow. Kusa lang naman yan. No, ngayon, may mga taong iba talaga, sasabihin na natin, kahit anong training mo, iba ang kanyang isip, iba yung ang kanyang takbo ng utak. It's very natural na meron talagang lalabas. Because the greatest leader is Jesus Christ, and yet there was Judas in his team. He is the best. Lahat alam ni Jesus Christ. Pero may lumabas pa rin. So, ibig sabihin, hindi po yan, kumbaga kung ikaw leader, tanggapin mo na lang ang isang katotohanan na hindi lahat ng na-training mo, hindi lahat ng naturuan mo, ay babalik para magpasalamat sa iyo. 10 ang pinagaling ng Panginoon, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Pero, masama man ang loob ng Panginoon, pero tumigil ba siya sa kanyang misyon? Hindi siya tumigil. Because Jesus Christ is not looking for self-glorification. So that's very important sa bawat isa sa inyo. Kayo na kasi ang kasunod ng mga leaders. Darating ang araw, kayo may mga gawain na rin. Ang ilan sa inyo ay bibigyan na rin ng mga responsibilities na malawak. Just remain. Ito po yung ating pag-aralan ngayon. Ano ang mga bagay na dapat maintindihan ng mga potential leaders? So ano ang kailangan maintindihan ng mga potential leaders na ma-avoid po natin ang ganitong mga masaklap na karanasan? Alam po ninyo mga kapatid, sa atin, sa nangyayari sa atin, kung hindi lang sa mga exceptional na may mga taong nangingialam sa ating mga workers, wala tayong record ng rebellion. Oo, kung tutusin. Kung wala lang nangingialam, wala lang may nanggatong, wala lang talagang may, kumbaga, nakisawsaw, maayos ang lahat. Kita mo ngayon, ilan sa kanila nagsisi. Alam niyo ba yung bumabalik ngayon, may mga nakakausap sila, tapos sinasabi nila, nadamay lang naman kami kasi Dani, hindi naman kami dapat madamay. Nagpadamay ka eh. So, pero wala tayo dapat record ng rebellion, kung tutuusin. Hindi natin pwedeng ipangmalaki yun dahil maaring mangyari yun anytime. Because may nag-rebuilding nga sa Diyos eh. So, that's not absolute. Ang sa atin dito is, we will just do what we can. And then, sa akin, nilagay ko sa aking kaisipan, kung gusto mo ako maging leader, I will be a leader to you. But if you don't like me, then I will give you your freedom. I will not force you. I will not, kumbaga, hindi ako gagawa ng kahit na anong masamang bagay para pigilan ka. If you feel that
under my leadership, you're not growing, baka merong mas tutubo ka doon. That's fine. Or else, baka feeling mo mabunjing ka rito. Pero may mga time na minsan ng mga tao, sa aking karanasan sa ministry, may mga tao nagsasabi na parang ang tagal ko daw sila i-assign. Ang tagal ko raw silang gamitin. Parang nagmamadali. Nung binigyan naman ng assignment, maaga namang bumigay. Alam niyo kung bakit? Because, as a leader, minamatyagan mo yung tao. Pag hilaw pa, huwag mong pitasin. Yun lang ang prinsipyo. Dahil mahinog man yan, hindi mo pa rin makain. Hintayin mo ang kanyang panahon. May kusang panahon ang pagkahinog na tamang-tama, mahanginan lang, mahihinog na, matamis pa, masarap. Di ba? Ganun ang prutas eh. Pag kinuha mo yan ang alanganin, akala mo lang, okay kasi may na-produce ka, pero hilaw. So sa akin, it's okay kung ma-offend ka sa akin or mawalan ka ng, kumbaga parang, ba't nauna pa yan sa akin ng iba? Ako dapat nauna dyan. Mga ganyan ko minsan na nasa isip. So ito po ay mahalaga na maituro natin sa bawat isa. Now kayo, karamihan sa inyo mga small group leaders na, so you can do it in a micro level. Ibig sabihin, yung tao mismong kasama mo at kausap mo ay po pwedeng sila ang iyong mga potential or mga candidates po ninyo para magiging leader. So lalo na yung mga bagong baptize. Dapat actually, yung bagong baptize po natin, inahanap po natin kaagad na ito, dikitan ko to, bagong baptize to. Ang nangyayari sa atin is, parang nagkakaroon tayo ng hiwalay na grupo ng mga na baptize at yung mga luma. Then at the same time, ang nangyayari din po sa atin, wala po tayong masyadong awareness ng growth ng mga baguhan dahil ang nasa isip natin, nag-a-attend naman sila eh. Pero ang point ko is, may nagme-mentor pa sa kanila. Yan. So, dapat, yan ang mga bagay na i-develop po natin. Alright, now, dito na tayo. How to prepare your potential leaders. Ibig sabihin nito, sa akin, alam nyo bang lahat ng nilagay na ito, they are all my experience. They are all. Ang nilagay ko, wala po ito sa libro. Wala kang librong mabasahan nito. Dito lang. Sa atin. Dahil ito ay actual experience. Ano ang mga kailangan ng tao para lumago siya na mapakinabangan sa gawain ng ating Panginoon. Nakakalungkot, Ako nalulungkot ako. May mga bagong graduate sa Bible School, backslide agad. Napunan nyo? Bagong graduate. Meron pa nga, matindi. Merong bagong graduate sa Bible School. Kinalaban agad ang pastor. Sa isip ko, paano nangyari yun? Saan? Anong natutunan mo sa Bible School? Ayaw niya na sa pastor niya. Kasi parang feeling niya mas magaling pa siya sa pastor niya. Siyempre yung pastor niya, yung una, alam naman ninyo, nung unang panahon, wala pong mga Bible school, yung mga pastor na apostolic. Talagang as in, raw fisherman ang background. Ng mga pastor, grade 3, pwede magpastor, basta may puso. Siya ngayon nakapag-aaral sa Bible school. Naintindihan niya ang hermeneutics. Naintindihan niya ngayon yung mga exegesis. Naintindihan niya ang homiletics. Ngayon, mag-preach ngayon yung pastor niya, iba na ngayon ang tingin niya sa verses. Ang tingin niya ngayon, mali itong interpretation ni pastor. Ang tama kasi dyan, alam mo, ang tama niyan, yung word na ginagamit yan, yung mga ganyan, sa Greek yan. Ang Hebrew niyan, mga ganon. Ayaw niya na magpasailalim. May ilan akong nakilala, wala man dito sa atin, pero
katatapos lang mag-graduate, may honor pa. Lumaban sa pastor. So, hindi mo maintindihan, no? Saan ba tayo nagkulang? Saan ba tayo nagkulang? That is why, yung mga bagay na ito, hindi siya madala basta sa Bible school lang. Dapat, sa pang-araw-araw na magkakasama tayo, o kaya sa bawat linggo may opportunity, dapat ang mga bagay na ito ay ma-impart natin sa kanila. At kung mapunan ninyo, ang ilan sa aking babanggitin dito ay lagi kong inuulit. Because I always believe that people learn from repetitions. Kaya maraming napupuna, parang paulit-ulit. No? So, at least, paulit-ulit, pero hindi ka pa naman nabuburing. Di ba? Hindi ka pa naman nabuboard. So, ngayon, ito po, paano ba natin maihanda ang ating mga nasa ilalim po natin, no? Kung ako pastor, paano ko ihanda ito? Gusto ko maging leader ang mga ito. Pero nakakatakot kung hindi ko ito maihanda. Pipitasin ko sila at ipapadala, tapos baka maging problema ko sila. Now, here are some important lessons that we need to teach to our prospects as we prepare them for ministry and leadership. Ito po ang aking mga natutunan. There are 5 areas that must be developed at actually ay inano po natin ito sa Bible school before. Kung maalala ninyo kasi before, hands-on ako doon sa Bible school. Ako lahat nagtuturo at saka si Brother Nemi. So medyo nakaka-produce tayo ng medyo maayos. However, lately, medyo maluwag. Maluwag kasi siyempre kahit sino. So, kung ang magtuturo is just very by the book and without experience na mailagay, sometimes ang feeling learning lang. So, ito po ang mga bagay na dapat na ma-develop po sa atin. Number 1, siyempre, pag ikaw ay potential leader, number 1 ma-develop sa iyo, siyempre, IQ. Yeah, IQ. So, uminom ka ng maraming Prumil. IQ. Intelligence quotient. Saan nakukuha ang IQ? Sa pag-aaral. Magbasa. Dati-rati, nung kami ay young people pa, ako hanggang naging pastor ako, pinakapaborito namin yung mga trivias. Parang tingin ko parang walang bagay sa Bible na hindi namin dati alam. Parang ganoon ang trend nung unang panahon. Sa ngayon, nagpa-practice lang kapag may contest. Pero IQ, mahalaga po yun. Dapat kilala mo yung mga propeta, kilala mo yung mga hari, kilala mo yung mga turo, alam mo yung mga turo ng ating Panginoon. However, pag IQ ka lang ng IQ at ituro sa yung lahat ng mga teknikalidad sa mga salita, teknikalidad sa mga mga pinanggalingan ng salita, no? Baka sobra kang talino pero maging mayabang ka. Problema yan eh. Problema yan. Pag marami kang alam, matalino ka masyado, tapos hindi na trim down yung mga ilang bahagi mo. So, maliban sa IQ, ang dapat na ma-develop sa iyo ay ang tinatawag natin na EQ. Ang EQ ay tinatawag nating emotional quotient. Kasi kahit gaano kadaming natutunan mo, mabilis kang mapikon, mabilis kang magsama ang loob, mabilis kang magtampo, mabilis kang mawala ng gana, lahat ng natutunan mo walang silbi. So dapat
stable ang emotion. Yan tinatawag na may emotional intelligence kung tawagin. Very stable. No? Kahit ano, alam niyo ito kasing pinaka matindi. Kaya nitong i-convince ang utak. Pag ito na, kaya nito i-convince ang utak. Kung inyo mapupuna, pag ito ang sinaktan mo sa isang tao, kaya niyang sabihin sa sarili niya, wag na siyang magsimba. Napuna niyong ang ano ng tao, ayoko na magsimba. Kayo na lang dyan. Saan galing yon? Dito. Pero alam niya na mahalaga ang pagsimba. Alam niya na Diyos dapat ang priority. Paano niya nasabi na ayaw niya na? Dahil ibig sabihin, hindi na gumana ang reasoning, ang pakiramdam na lang ang naghari. So ang pakiramdam, itong nag-influence ng desisyon. So ngayon, pagka tinignan natin mga kapatid, pag hindi ito na-trim down ang puso, ang emosyon, ang pakiramdam, mabilis kang magtampo, mabilis kang mag-backslide. Kita ninyo may mga tao na parang nagliliyab na po isa ngayong araw. Parang lahat ng bahay gustong pasyalan at i-Bible study. Then after several months, para lang siyang agila na nawala ng malay sa ere. Dire-diretso bagsak. Within just the day. Minsan ang ganda-ganda ng kanyang parang akala mo mabigyan mo na kaagad ng magaling to, maganda tong i-training ito, maganda gamitin ito. Ay bandang uli pala sa simpleng bagay lang babagsak siya. So mahalaga po ang emotional quotient. Sa trabaho, mahalaga ang emotional quotient, mga kapatid. Ngayon, mataas na ang porsyento ng tinatanggap sa mga trabaho, mga stable ang emosyon. Hindi ba, ma'am? Mga may-ari ng nakasubok sa kumpanya. Now, siyempre, kailangan mo ng spiritual quotient or SQ. Siyempre, kung manggagawa ka, dapat na training ka sa prayer, na training ka sa fasting, na training ka sa Bible study, na training ka sa spiritual aspects. So that's SQ. Pero may isa pang Q na ngayon ay inintroduce, ang tinatawag naman na AQ or as in apple na A. No? Ang isa ay EQ, ang isa ay AQ. Ang ibig sabihin naman ay adversity quotient. Ano ang adversity quotient? Ito naman ang resiliency. Ito naman ang kaya mong labanan ang nangyayari sa iyo. So, ibig sabihin, meron kang tinatawag na fighting spirit, kaya mong labanan ang mga bagay na nakaka-apekto sa iyo. Yan. So, yung tawag naman dyan ay adversity quotient, meaning may kakayahan ka na i-handle ang pakikipaglaban mo sa buhay. Na kung minsan kasi, mabilis tayong, may mga taong maliit lang na bagay, bumigay na. Meron namang mga tao na sobrang dami na pala ng naranasan, matibay pa, malakas pa. So yun ang mga bagay na dapat na maintindihan. Now, ngayon, paano natin ito gawin? Ano ang mga ituro natin? Because I always believe that it is not natural that they will have it. Hindi siya basta akusa lang na dumarating sa isang tao ang ganong klaseng pag-iisip. Anong gagawin natin? Paano gagawin ng pastor para mapakinabangan ang isang worker bandang huli? Pinakaunang ituro mo, humbleness. Wala nang the best na lesson na mailagay mo sa kukuti ng bawat isa ang humbleness. Dahil ang number one
na sumisira sa tao kayabangan. Si Satanas nasira sa kayabangan. Pag mayabang ang tao, lagot na. So ang pinakauna, humbleness. Alright. Ang sabi ng Bible sa Proverbs chapter 29 verse 23, a man's pride, take note of this, a man's pride shall bring him low. Nakita ninyo? Ang mga mayabang ay babagsak, but honor shall uphold the humble in spirit. So, dapat magiging humble. Minsan ang mga tao hindi makatiis na hindi sila mapuna, kaya sila na lang ang umangat ng bangko. Nahira na. Natagalan sila para hindi pa rin ako napupuna. Parang hindi nila ako nakikita. So, magsisimula na siyang, alam mo ako, ako na gano'n yan eh. Alam nyo, ako lang na yan. Hindi po maganda na tayo po ay magkaroon po ng pride. No? Pinakauna ito. Alam niyo, before we teach a lot to everyone, teach them humbleness. Remind them of humbleness. Sabi ng Matthew chapter 23 verse 12, and whosoever shall exalt himself, ayan, shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. Now, this is a biblical principle. And this is godly principle. You don't need to raise yourself above others. Hindi mo kailangan magpakilala. Ako minsan, di ba, karamihan ng mga, lalo na sa mga road rage na yan, hindi mo ba ako kilala? Ha? Bakit sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Ayun. Pero actually, mga kapatid, hindi maganda na you exalt yourself, but the Bible says, he that shall humble himself shall be exalted. Ibig sabihin, dapat, kahit ano pa ang inabot mo, hindi ka dapat magparamdam na sobrang taas na ng inabot mo. Ayan. Dapat na ikaw pa rin. Parang hirap sa tao, pag umangat lang nung tumaas lang yung kanyang estado, hindi mo na siya makausap ng matino. Talagang parang nakatingin na sa taas. Hindi na nga makatingin sa baba. Nasa taas na lang talaga. Pagka nakasalubong mo, nakaganon sa'yo. Ang mata lang nasa baba, pero yung ulo nasa taas. Minsan nag-iiba. Alam niyo, isa yan sa medyo hindi magandang ugali kahit ano pa man ang iyong narating. Mas maganda nga yumaman ka, magbilyonaryo ka, dapat feeling low ka lang. Diba? Kahit nga si Ramon Ang, yun ang tinuturo ni Ramon Ang basic yun hindi yun sa biblical na concept, pero ang tinuturo ni Ramon Ang, sabi niya, hindi ko nga maintindihan nakatira sa squatter, pero may dala-dalang aso na mamahalin. Pagkatapos, nakadamit ng mga Louis Vuitton, ano bang mga magagandang damit? Kahit na lang mga H&M na lang. H&M pala. Ang H&M pala, how much yun H&M. Kahit mga ganun na lang. Pero kailangan mo ba ang ganun? Ang ibig sabihin, naubos ang pera mo sa luho. Kaya nga, tapos, minsan, naluluma yan ang pera mo kasamang naluma. Ang sabi pa nga kita ninyo yung mga tingnan ninyo ito. Kailan ka makakita kay Zuckerberg na lagi naka-coat and tie? Di ba t-shirt lang yon? Si Bill Gates. Si Bill Gates minsan may gano'n kasi may mga siya Pero they just love simplicity. Pero siyempre sa atin, iba naman sila, iba naman yung sa atin. Sa atin kasi when we are ministering,
dapat formal naman tayo. Si pangit naman yun na parang nagmi-minister ka para sa Panginoon, gusot-gusot yung mga damit mo, no? Pero, hindi ka dapat maramdaman na parang sobrang yabang mo na parang sino ka na. Now, ngayon, ito sabi ng James chapter 4 verse 6, "But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Ito ang aking pagkakaalam. Ang mga mayayabang na mga workers, mga mayayabang na mga tao, hindi aasenso. Ang umaasenso, ang mga humble na mga manggagawa. Subukan ninyo mga kapatid, just stay humble, ay wala kang iniisip na para ang iyong sarili ay magiging sino, at mapupuna mo na darating ang araw, God will just lift you up. Ang sabi ng Philippians chapter 2, verse 3, "Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourselves." Yan. So, ibig sabihin, ang problema karamihan ng mga nagyayabang sa sarili, yung mga selfish ambitions. Kasi itong aking natutunan wala kang matatalo kung ikaw ay manatiling humble. Walang talo doon sa aking experience, mga kapatid. Walang talo kung manatili kang humble, at lalong-lalo na kung ang iyong mga pangarap ay ilagay mo na lang sa kalooban ng Diyos. Now, sabi ng verse 4, "Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others." So, dapat ganun ang ating mindset. Have this mind, no? Sabi nga, among yourselves, which is yours in Jesus Christ. So, ibig sabihin, you will never get wrong if you stay humble, you stay with humility. Iba po yung humilited, iba rin po yung humility. Ang humilited, pinahiya ka. Pero yung humility, that's a character. Yan ay character. Manatili lang kayong ganon. I always advise everyone, stay humble, stay with humility. Because it is God that will lift you up. You don't need to lift yourself. God will lift you up. Sabi pa nga rito ng verse 6, "Who, though he was in the form of God," take note, "did not count equality with God a thing to be grasped." Alam niyo ba kung bakit nasabi ito? Na siya'y Diyos, pero hindi niya inari na parang kapantay siya ng Diyos, because He is in the flesh. And the flesh has his own mind. He has his own feeling. That is why, nung nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane, it is the flesh. Pero may kapangyarihan siyang bilang Diyos. So He can do what He wants actually. Pero alam niya na hindi po pwede na ipilit niyang gusto niya. Ang kailangan niya dito ay magpasailalim siya sa kalooban ng Diyos. That is why when He prayed, "Not my will, but yours be done." Now, Jesus Christ is the power of God. Sabi pa nga ng Bible, "For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily." So He has a body, but He has the power of God. Pero hindi niya, dahil ang purpose ng laman is not to be equal with God, but to pay for the sins of many. Doon siya nagdwell kahit mahirap, masakit, napahiya pa siya, na ilagay siya sa pinakailalim. Pero yun kasi ang misyon
Hindi niya pinilit ang kanyang sarili. Kaya nga sinabi niya, though he was in the form of God, did not count equality with God. Hindi siya naghangad na, bakit may kapangyarihan din ako? So bilang laman, hiwalay kasi ang laman sa pagka-Diyos. Tandaan po natin yan. Ha? Kaya maraming sa mga debate na kung siya ang ama, siya din ang anak, siya, ang hindi nila alam, may mga pagkakaiba. Ang laman is not actually equal with the Spirit God. The Spirit God is in the flesh, pero mga kapatid, namamatay ang laman. Ang Diyos hindi. Nagugutom ang laman, ang Diyos hindi. May pride ang laman, ang Diyos walang pride. Kaya nga na may struggle sa ating Panginoon. Pero anong ginawa niya? He emptied Himself. Kumbaga hindi niya yun. Tinanggal niya ang lahat ng honor na dapat para sa Kanya. By taking the form of a servant. Yan. Kaya nga, bago ka maging leader, dapat servant ka. At kahit leader ka, mananatili kang servant. Hindi ka dapat na parang sino na hindi ka na makahawak ng walis, na hindi ka na makahawak ng kahit na ano, ng pala, o hindi ka makahawak ng daspan, mga kapatid, or hindi ka man lang makalinis, makaflush ng toilet bowl. Dahil porke ikaw ng pastor, ikaw ng leader, hindi dapat ganon. We stay as servant even if we lead. Yun po yung pinakamalaga. Because Jesus Christ was born in the likeness of men, and being found in human form. Take note, itong maganda actually na maintindihan mo yung pagka-Diyos. At ang dahilan bakit nanalangin si Jesus, bakit tinawag niya my God and your God, dito mo yun maintindihan. Because He is in the flesh. And being found in the human form, He humbled Himself. Ibig sabihin, pwede siyang maging mayabang din. Pwede niyang iangat ang sarili niya. In fact, nirebuke niya si Peter. Sabi niya, Peter, hindi mo ba alam? Kaya kong magpadala ng 10,000 anghel para iligtas ako. So he can actually lift himself. But he chose to be humble. So ang lahat ng manggagawa ng Panginoon should choose humbleness. Pinipili po yun. Hindi po yun natural na nasa atin. Pinipili po talaga siya. You choose it. Ikaw ang mag-decide. Hindi siya yung natural na porke dito ka sa batasan na pinalago, humble ka na. Hindi. Because if you don't want to choose to be humble, kahit dito ka pa pinalago at palagi ka nalang nakakarinig ng humbleness, but you don't choose to be humble, hindi pa rin po ito mag-epekto. Kaya nga, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ibig sabihin, nando na ang malaki ang pagkakaiba. Malaki ang kanyang bargaining. Imagine ka, pwede siyang tumakas. Pwede niyang i-free ang sarili niya. Ang bargaining, kapag hindi siya tumakas, harapin niyang hirap, harapin niyang insulto, harapin niyang kamatayan. At hindi lang yan, hindi yung kamatayan na basta humiga lang siya at hindi na nagising. Buti sana kung ang kamatayan mo, ihumiga ka lang pagkatapos, pagpikit mo ng mata, hindi na dumilat. Okay yun. Magandang ang kamatayan yun eh. Kung tutusin, mamamatay ka na rin lang. Ganun na lang, kaysa sa mabangga ka pa o mabaril, di ba? Pero hindi, ang kamatayan niya, pinahirapan pa siya talaga. Up to the point, tinatawag na the point of death, even death on the cross, and that is the character of Jesus Christ. Na sinasabi nga ng Bible, we must conform to the image of His Son. So every worker, every pastor, ministers should start from here.
Napakahirap mong turuan pag hindi ka magsimula dito. Praise the Lord. So, syempre, pangalawa, kailangan mong maturuan ng servanthood. Ayan. Minsan, ang problema natin, pagka medyo tumaas na ang ating posisyon, akong leader, kaya sumunod kayo. Kayo, itong ano nyo. Tapos parang hindi ka na makahawak. Alam niyo sa aking na-experience, maraming mga bagay na dapat simulan mo talaga. Ikaw hawak ng pala. Pagka nakahawak ka na ng pala, maraming aagaw ng pala. Iyon ang aking experience eh. Kaya pagka walang may gumagalaw, pag sinabi ko, mga 3 beses minsan yan eh. Ay ilipat natin to dapat doon, walang galaw. Maganda siguro kung kasi maganda malipat sana doon. Walang galaw. Ako lilipat niyan. O pag nilipat ko, dami nang lilipat. Kailangan natin gawin yon. So, siyempre, pag sinabi, sige na, pastor, ako na. O, thank you. Di ba? Napakahirap po kasi mga kapatid, ng feeling natin, leader ka, pero master ka. Ikaw yung master, ikaw yung amo, mahirap po yun. Sabi ng 1 Peter chapter 4, 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Now, ang servanthood starts from loving each other. It starts from love. Because maraming mga bagay ang hindi mo kayang gawin kung walang pagmamahal sa puso mo. Lahat bibilangin mo. Lahat na lang parang mabigat para sa'yo. In verse 9, show hospitality to one another without grumbling. Ibig sabihin, walang kung sa Ilonggo pa kumod-kumod, ano? Yung parang may murmuring, dapat walang murmuring, ano? Magpakita ka na, ang hospitality natin dapat, hindi pakitang tao. Dapat natural sa atin na tayo ay marunong mag-asikaso. Ang hospitality kasi pag-aasikaso yan eh. Kaya doon galing ang word na hospital eh. Hospital. Kasi nga, dapat inaasikaso ka. So, as each has received a gift, take note, use it. God had given you a gift. Each one of us has a gift. Use it to serve one another. So, meaning, if you have a gift, the purpose of that is to serve others. So, kahit pa nga yung talent eh, when you sing, when you are a good singer, or musician for example, you have a gift. But that gift is to serve other people and bring them to worship. Hindi siya dapat mag-serve sa iyong sarili na mag-glorify ang iyong sarili. So dapat ang Diyos ang nag-glorify. Sabi pa nga rito, as good stewards of God's varied grace. In Matthew chapter 23 verse 11, but he that is greatest among you shall be your servant. Now, marami po ang hindi nakaunawa or nagiging literal po nito. Naalala ko na may isang pastor doon sa Negros na may mga young people na tumitira sa church, doon din nakatira yung pastor. And then, pagkatapos matulog yung mga young people, andyan pa yung mga kumot, nandyan pa yung mga unan, nandyan pa yung banig, nandun pa yung kulambo, nandun lang. Doon pa sila natutulog doon sa worship area. Pagkatapos, nagsialisa na sila kasi may mga trabaho. Iba sa kanila nagpipidicab driver, iba sa kanila nagtitinda. Ang sabi ng pastor, halika kayo rito. Anong nangyayari sa inyo? Sinong gusto nyong mag-ayos nito? Tinulugan nyo yan. Sa inyo yan. Di nyo ba maayos yan bago kayo magsialis?
Sabi nila, Pastor, di ba nakasulat sa Bible? Kung sino ang mataas dito, siya yung maging alipin. Kaya Pastor, kaya hindi namin inayos kasi dapat pala ikaw yun ang mag-aayos. Wow. Huwag sanang mangyari dito. Kasi mali po ang pagka-interpret. Ano po? Alam ninyo, pag sinabi ang tinutukoy kasi na pagiging servant dito ay kagaya na ng isang leader. Ang isang leader hindi po yan natutulog lang or nakaupo lang at nagmamando. Lahat ay ginagawa niya para, di ba kayo pagka-leader kayo, anong nangyayari sa inyo? Di ba kayo nagluluto minsan? Tama? Wala ka ng pera, bibili ka pa. Para sa kanila. Oh. Pagkatapos, minsan ikaw pa magbibitbit ng mga pinggan, mga kutsara, tinidor. Pagkatapos, pag uwi mo, kulang ng tinidor, kulang na rin ang kutsara. Hindi mo maintindihan kung saan napupunta ang mga kutsara, tinidor. Pero, ito, karamihan, magkakape, iwan lang ang kape. Ang baso pala. Ang kape na inom na, ang baso na iwan. Huwag po sanang magiging ganyan. Sino, ang lagi kong narinig sa bahay, sino ang inaasahan niyong mag-ayos niyan? Lagi kong naririnig yan sa bahay. Oo, ayan, ang daming kalat. Sinong inaasahan yung mag-ayos niyan? Oo. Naalala ko nga si Pastor Alvin nagkwento eh. One time na naubos ang pasensya yan, nasipa niya yung nasipa niya yung ano, kasi lagi na lang ang gagawin ng mga young people sa umaga, kukuha ng kape, libre na nga yung kape pupunta doon, magupo at magkwentuhan. Pagkatapos, kanya-kanyang alisan. Kung minsan ang mga electric pan, tuloy-tuloy pa yan. Oh. Alam niyo pag ikaw ang nagbabayad, bawat gumagalaw niyan, ang tingin mo pera. Bawat tulo sa gripo, ang tingin mo bill yan eh. Piso, bawat tulo yan eh, ang tingin mo. Subukan ninyo kayo magbayad. Pag hindi ka nagbabayad, baliwala yun eh. Pero kung ikaw nagbabayad, bawat tulo yan. Lahat yan, tulog na lahat, nag-iikot ka pa. At yan tingin, tinitingnan mong bayad. Ayan. Pero mga kapatid, yun po ay pagiging leader. Yan po ang tinatawag na ikaw ay naglilingkod. Pero hindi po ibig sabihin na pati na lang ang isusubo mo pa sa kanila. That is wrong. Because you will not grow kung ganito ang klaseng interpretasyon po dyan. Right? Now, ang sabi po ng Galatians 5:13, for you were called to freedom, brothers. Tandaan nyo ito. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So, ibig sabihin, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, pero ang kalayaan po na ito, to do good. You are free to do good. In verse 14, for the whole law is fulfilled in one word. So, from Genesis to Malachi up to Revelation, just one word, ang sabi ni Apostol Pablo, you shall love your neighbor as yourself. So, ganun po kahalaga na sa atin po, bilang mga leader, dapat may mga initiatives. Nakikita mo ang need. Hindi yung lawit ang dila ng pastor o ng leader, tapos ikaw may mga taong ganun talaga, no? Kung saan yan sila lumaki? Lawit mo yung dila ng leader na. Tapos
naiisip? Kung minsan hindi mo maintindihan, ba't hindi naiisip? So, tanda natin ito, mga kapatid, na dapat ang ating mga mata ay matalas. Matalas sa pagtingin kung anong dapat gawin at maitulong. Di ba? Ang laging na term sa loob ng bahay, ako lang ba ang may third eye? Ako lang ba? Ayan. Alright. So, siyempre, ituro din po natin ang submission. Submission to authority, which is very important. Kasi marami sa mga pastor nakaka-experience, nagre-rebuild yung mga tao, yung kanilang mga members, worker talaga, no? Minsan nagre-rebuild sa kanila. Sometimes kasi, kahit tinuturuan mo na, posible talagang mangyari. No? Sabi ko nga kagagraduate nga lang ng Bible School pwedeng mangyari no? Na hindi dapat. Kaya actually, sa akin, parang iba ako magtrato sa mga nakagraduate sa Bible School. Mapunanan nyo, I'm hard pagdating sa nakagraduate sa Bible School. Alam nyo kung bakit? Saan napunta ang tinuro sa inyo? Diba? Parang bata ka pa rin. Kaya nung nakaraan lang, may nasampulan Kasi ganito yun. Iba kasi ang trato natin, pagbaguhan yan. Baby yan Pero kung ikaw nakagraduate ka na ng Bible School, naturuan ka na, linggo-linggo naman nag-a-attend ka, tapos hindi pa tumutubo ang iyong pag-uugali, may problema ka. So iba ang mga works kasi kung hayaan ka lang din, hindi ka rin naman tutubo. So kung gusto mong mabasag, kaysa mabasag ka sa dulo, ngayon na. Kaya dati-rati nga di ba, hands-on talaga yung Bible School talaga. Nandun din ako, nandun din natutulog minsan sa Bible School doon sa Cubao. Talagang nilalagay sa dulo talaga, mga estudyante talaga. Parang ilagay mo sila sa punto na para mag-isip, it's either sasagot sila or manahimik sila. So makikita mo ang kanilang karakter doon sa dulo. Kasi alam naman natin, lahat ng bagay na nakikilala sa pressure. Leaders can be defined through pressure. So, kung hindi ka mailagay sa pressure, hindi malaman kung anong capacity mo. Alam nyo ba yung mga tangke? Lahat ng tangke na yan ng LPG, dumadaan yan. Bago po yan pupunta sa market at lalagyan po ng pressure ng mga LPGs, for example, dumadaan po yan sa test. Dumadaan po yan sa tinatawag na pressure test. Bakit? Kasi doon malalaman kung may weak point. Kung may weak point. Now, kung ari, ang tangke na yan ay expected to bear 120 PSI. Ang unit kasi ng pressure PSI, no? Marami yan, pero ang common is PSI because ang tawag po dyan ay pound per square inch. Paano nyo ba malaman ang pound per square inch? Yung PSI kung tawagin. Ibig sabihin po kasi niyan, para maintindihan ninyo, ang isang kwadradong pulgada, di ba 1 inch ka dito? Square mo yan, dito, sa mesa. Gaya nito, for example, 1 inch ito, so 1 inch square. Pag sinabi mong 1 PSI, 1 pound, ang pressure na ibigay mo sa kanya sa loob ng isang square inch. Okay? So kung 100 yan, that means 50 kilos, 100 pounds per square inch, ilalagay mo yan dyan, halos isang sakong bigas ang nilalagay mo sa ganito kaliit na space.
Yun po yung PSI. So, malalaman mo ang pressure, kunwari ang tangke dapat maka-withstand siya ng 120 PSI, alam nyo ba ang test niyan? Doble. Dapat lalagyan siya ng 220 PSI para malaman mo kung fit siya na gamitin. Kaya lahat tayo, sabi ni Apostol Pablo, dumadaan tayo sa tinatawag na test of fire. Yung gawain ninyo, yung inyong mga ginagawa, yung inyong pananampalataya, yung inyong desire, dadaan sa apoy. At doon malalaman kung anong klaseng materialis ka. That is why, dito rin, dapat may turo din po natin ang submission to authority. Sabi ng Hebrews 13 verse 17, obey your leaders and submit to them. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. So, ang leader, accountable sa kaluluwa na ibinigay sa kanya ng Diyos para palaguin. Let them do this with joy. Now, ang punto rito mga kapatid, na kapag ang isang nasa ilalim, like a worker, ay hindi nagsasubmit sa leader, yan po ay groaning sa leader. Yan yung pasakit. At yun yung nai-insomnia ang leader. Hindi makatulog kahit hindi na nagkakape. Hindi makatulog. Yun po yung mga punto na, kasi alam niyo hindi ka makatulog kapag iniisip mo, bakit niya ginawa to, bakit niya nasabi to, bakit ang dami mong iniisip, and so dapat ang bawat isa sa atin ay maging kagaanan, magiging magaan sa isang leader para ito ay maging kagalakan. Yan ang tinatawag ko. Let them do this with joy and not with groaning. Ibig sabihin, napakaganda din kung magpastor ka or magiging leader ka ng isang grupo at ng isang church na masaya ka instead na nagpipighati ka. For that would be of no advantage to you. Ibig sabihin, kung magpabigat ka, hindi po nakakaigis sa'yo. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Now, sabi naman ng 1 Peter 5:5, likewise, ye younger, ito na, yung mga young people ito, submit yourselves unto the elder. Yeah, all of you be subject one to another and be clothed with humility. So kung inyo makita yung the first three na pinag-aaralan natin, they are all interconnected. They are all interconnected. Nababanggit sila sa lahat. For God resisted the proud and giveth grace to the humble. Right? Now, sige. Number 4, para ang mga taong ito ay makaintindi sila. Kasi pag hindi nila naintindihan ang pinapagawa mo sa kanila, ang isipin nila, kinakawawa mo sila. Ang isipin nila, parang ginagamit mo lang sila. Minsan isipin nila na parang inaabuso sila. Ito, teach them their purpose. Ang sabi ng 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, take note of this, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Now, we have to remember this. Tinawag ka ng Diyos, may purpose ang buhay mo. And so, bago mo marating ang mga bagay na ito, that making yourself out of darkness into the marvelous light, there is sacrifices in between. There is a cost. There is a price in between. And so, dapat maintindihan ng isang tao ang purpose niya dito sa bahay ng ating Panginoon. Walang tao rito, mga kapatid, na tinawag ng Diyos para maglaro lang.
Wala ditong tinawag ang Diyos para umupo lang at tatayo at pupunta lang, papasok kung kailan niya gusto. Lahat sa atin ay may purpose ang Diyos. Tinawag tayo ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon para magiging kakaibang generation, kakaibang tao. That is why ang tingin sa atin parang tayo patuloy ang nagiging alien. Mukhang alien. Napunan nyo ba na ang mga apostolik, binabanatan nga nila na parang hindi na normal. Dahil nasanay sila na ang normal na ngayon sa kanila is like how you look at the world. Kung anong itsura ng mundo, yun yung normal nila. Pero sa katotohanan lang, ang itsura natin ninyo ngayon, ng mga kababaihan natin, yun po yung normal dapat. It has been for many generations, yun po yung normal because tinuturo nga po natin dito kung ano ang natural sa isang tao. At lumalabas dito mga kapatid, na tanggapin natin ng isang katotohanan, we are a peculiar people because we are a holy nation. And we are used by God as royal priesthood. So, yun po yung maglalagay sa atin ngayon ng kalakasan na kahit mahirap man ito gawin, gagawin natin ito kasi ito yung purpose ng Diyos sa buhay natin. So kung sa isang leader dapat, marunong ka dapat magturo ng purpose ng isang tao. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. To them, take note, who are called according to His purpose. So we are called not just only to save us. We are called according to the purpose of God. At it is a shame to anybody that is called by God na hindi niya ma-serve ang purpose ng pagtawag sa Kanya. So you need to understand the purpose of your calling. Kailangan maintindihan po natin yan. At kapag naintindihan natin yan, magaan mong gawin yan. Hindi yan kabigatan para sa'yo. Yan ay isang bagay na nasa isip mo, it must be done according to the will of God. Nasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil talentado tayo, hindi dahil matalino tayo, but according to His own purpose in grace. Yan. So, klaro po mga kapatid, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi ito para sa purpose na gusto natin, kundi sa purpose na nagtawag sa atin. So, lahat tayo ay nakahanda, mga kapatid. At sinasabi pa nga, kailangan siyempre, ituro din po natin sa bawat isa ang accountability. Para maihanda po sila sa leadership, kapag giging leader, may accountability. Alam niyo kung bakit? In the Bible, many times when Jesus gave us an idea that when He gave you a responsibility, you will be accountable to that. Naalala ninyo na nagbigay siya ng talent. You know, ang talent yan, pwedeng literal yan. Siyempre, pera, o pwede rin po yan na literal din na talent. Pwede rin po yan actually posisyon. Pwedeng responsibility. Then umalis ang master. Pero pagbalik niya, anong ginawa niya? Tinawag niya isa-isa. Anong nangyari? Tinanong niya kung saan na ang iniwan. Kaya minsan mga kapatid, maraming mga pastor nagsasabi na, ay okay lang yan kahit na konti lang kami basta solid. But is that really what God wants? Minsan kasi okay lang yun kung with all of your heart you do it. But sometimes it become an alibi of not doing things.
Hindi na kasi tayo nag-aaral, hindi na rin. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, pagbalik niya, tinawag niya isa-isa. O binigyan kita isang piraso. Bakit? Ang feeling niya, ang taong ito, kaya niya lang ang isang piraso. Ito naman ay 5. Ito naman ay, ito'y 2. Ito naman ay 5. Bakit iba-iba? Because, tanda natin ito, hindi po pantay-pantay ang ating kakayahan. Kaya nga po, ang tinitingnan ng ating Panginoon, ang mga kakayahan natin, bibigyan ka ngayon ng responsibility. Kapag binigyan ka ng responsibility, accountable ka dyan. And so, manner po yan ng ating Panginoon. So, hindi tayo po pwede na kung merong ibinigay sa atin na isang responsibility na baliwala lang tayo kung wala lang may mangyari, okay lang. Mananagot tayo sa ating Panginoon. Tingnan ninyo ito, sabi nga ng 2 Corinthians 5, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Nakita ninyo? Nagtatrabaho tayo sa punto na katanggap-tanggap tayo sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga rito sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Ibig sabihin, whatever you do in the church, whatever you do to your fellow brothers and sisters, alam ng Diyos ito. Nakikita ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya nga rito, that everyone may receive the things done in His body. Anong body ito? The church. According to that He has done, whether good or bad. So the church will appear to judgment seat. And so, kung ang ginawa mo sa church ay masama, kung ikaw ay nagiging dahilan ng pagkahiwa-hiwalay, ikaw naging dahilan ng pagkatisod ng iba, ikaw naging dahilan na maraming mga nawala sa church, mananagot ka rin sa Diyos. So, ang leader, mga kapatid, dapat nag-iisip, may responsibilidad ako na ibinigay sa akin ng ating Panginoon, accountable ako rito. Pag hindi ko ito napalago, mananagot ako. Dapat ganon ang ating iniisip, mga kapatid. Now, ayon sa Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. Right? Now, sabi ng 2 Corinthians 5, wherefore we labor, naulit lang ito. Now, number 6, malapit na po tayo. Malapit na pong maghahating gabi. Number 6, teach them to always glorify God. Yan ang pinakamahalaga. Alam ninyo, mga kapatid, hairline lang talaga ang pagitan ng glorifying God and glorifying yourself. Kaya, dapat malinaw po sa ating kaisipan ito. Sabi ng Galatians 1 verse 10, For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I please men, I should not be the servant of Christ. Ibig sabihin, gumagawa po tayo sa church, sa ministry, sa gawain ng Panginoon, hindi para sa tao actually. Hindi para magpakita sa tao at maghanap tayo ng accolades at recognition. Malalaman natin yan, mga kapatid, kung hindi ka ma-recognize tapos masama loob mo. Siyempre, masama naman minsan talaga. Hindi natin pwede ma-deny. Tapos, lalo na kung ang dami, sa lahat ikaw nagtrabaho, tapos yung iba ang iba yung na-mention, tapos ikaw nakalimutan ka pa. Masama loob. Di ba? Masama talaga loob. Ang kaso, yan ba'y sapat para mag-rebelde ka? Sapat ba yan? Yan bang dahilan na para magkaroon ka ng tantrums, magkaroon ka ng magtatampo ka? If you do that, then you are pleasing men
and not God. Natandaan natin mga kapatid, hindi ka mamapunan ng tao, hayaan mo na yan. Dahil napupuna ka naman ng Diyos. Praise the Lord. Now, sabi ng verse 31, whether therefore ye eat, okay, ito na, or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Praise the Lord. Ang worker dapat, ang ginagawa niya, nasa isip niya, how to glorify God. Ang sabi ng 32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Meaning, mga kapatid, hindi tayo magiging katisuran ng ibang tao, even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. So the purpose pa rin sa dulo is salvation according to the will of God. Now in 1 Peter chapter 4 verse 11 it says, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as the ability which God giveth, that God in all things may be glorified. So when we do the ministering, it's not to give ourselves honor and glory, but to glorify God through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Alam ninyo mga kapatid, pag ito ay mailagay ninyo sa inyong kaisipan, hindi ka maging problema sa church. Kasi karamihan ng problema sa church, pride. And lastly, we need to understand and motivate people by understanding the higher calling. Sa isang worker, madali niyang talikuran ang pagtawag sa kanya ng Diyos kung hindi niya naintindihan na he or she has the highest calling. Pag hindi ninyo maintindihan, bakit kahit ang level ng pagkatawag sa inyo ng Panginoon, mabilis mo ito ipagpalit. Anong sabi mga kapatid? At dito na po tayo magtatapos. Sabi nga rito sa Philippians chapter 3 verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Ang ibig sabihin nito, ano man ang nangyayari sa mga bagay-bagay sa kapaligiran mo, sa nakaraan mo, mahalaga na may focus ka sa future mo. And that future actually is, sabi niya nga, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tandaan ninyo ito mga kapatid. Many people says that the highest calling is being the president of your country or being a billionaire, a CEO of a great company. Sinasabi nila, you're very successful. Sasabihin nila, ikaw mayor, nanalo ka mayor. Napakataas ng pagkakilala sa iyo ng tao. In fact, nakadugtong sa pangalan mo, honorable. Kahit hindi ka honorable, honorable na nakasulat. Pero mga kapatid, ang lahat ng yun ay walang kabuluhan. Dahil ang pinakamataas na tawag dito sa lupa ay ang pagtawag ng Diyos sa isang tao. Walang makapantay sa pagtawag sa inyo ng ating Panginoon because you are not fulfilling the will of man, but the will of God that maketh all things, the King of kings and the Lord of lords, who called you for His purpose and glory. At yun po dapat ang nasa puso po natin bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Dahil ito yung tinatawag natin na the highest prize of calling, mga kapatid,
walang bagay na kaya mong ipagpalit ito. You have to put this in your mind. Hindi siya kayang palitan ng isang nobyo lang. Hindi siya kayang palitan ng isang nobya lang. Hindi siya kayang palitan ng pera. Hindi siya kayang palitan ng mga ambitions natin sa lupang ito, mga kapatid. The Bible says, what shall profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? So tayo ang nakakakita ng liwanag. Tayo ang may hawak ng kayamanan. Tayo ang may hawak ng liwanag na gusto ng Panginoon makita ng mga tao. And that is why, isipin natin sa gabing ito, I am called for the purpose. Hallelujah. And before we end today, let us all stand. And let us give all the glory to the one who called us for His will and His purpose. Sa gabing ito, hallelujah! Hindi ordinaryo ang nagtawag sa atin. Hindi ka tinawag ng mayor lang, hindi ka tinawag ng basta presidente lang, mga kapatid. Ang nagtawag sa atin, ang Panginoon ng mga Panginoon at ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Hallelujah!